Yes, yung ng Bible, nga, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new has, come. The old is gone, and the new has come. Importante kaya na siya, nagsulti mo kayo ng Bible. Kung nagsulti ka ng Bible, pero wala kang muna ang tubig. Kung nagsulti ka ng Bible, pero wala kang usap ang muna. Wala mong kanang usap sa imong panguna-una. Wala na gihapon siya pulos sa imong kinabuhi. So dapat ang usap ko na muna-una. Dahingon na ng Bible na therefore anyone na nanin kang Kristo, kung saan na daw siya? If anyone is in Christ, kung saan na daw siya? New creation. So kaya ikaw kaya na naman Christ, dapat nagtutang new creation na. Amen? Dapat new creation na ka. Wala na sa inyong old. Di ba? Wala na ka dito. Dapat yung muna ang bukuhan. No? Wala kasi yung old. The old has gone. Di ba yung Bible? The old has gone. And the new has come. Ang bago ni abot na. No? So, wala siya na, pero dapat, wala lang na mo nabasa. Dapat na-renew ang imong mind. Amen? Dapat nabago ang imong panguna-una. Nga wala na kasakaraan na nagkakaroon sa bago. Dapat importante kayo na ma-renew ang imuhang mind. Manausan na ka. Daghan kayo pray about deliverance. Ma-deliver na sa kapobrehon. Di ba? Na-deliver na sa kapobrehon, pero ang utok, pobre na gapon. Di ba? Na-deliver na sa inyo nang kanta kanina ng Bishop ni Graham, ang ikanta ni Graham, pag-lead sa pag-worship, from darkness to light. Na-deliver na sa darkness, pero nagapuyo lang niya ako sa darkness. Ano man, tungod sa mindset, tungod sa panguna-una. Sometimes, deliver na ta. No, na-deliver na ta ng mga butang. No, from slave to a son. Di ba? Nabali na ang mga hindi naka-ulimpon. Anak na ka sa Ginoo. No, pero ang imong mentality, imong mindset, ulipon na gihapon. Makita niyo mo na siya sa story sa prodigal son. Katubitang magulang. Di ba katong magulang? Human bitaw partihan, nag-party ng papa, partihan ng ang anak. Di ba? Pag human, nakabalo bitaw ang magulang ng anak na nag-party, nag-ihaw, baka. Nagbagot-bot siya. Di ba? Ang isang umayog ka na imong anak, nagkaroon pa lang ng abot. Nag-rebel sa imong Tagalog party. Ako nga nangarap ko dili, wala ko nimo Tagalog party. Wala ko nimo ihawon mo baka. Nagbagot-bot siya ba? No? Ingon niya papa. Kung una niya, naano ba yan sa natungod siyang papa? Di pwede siya mag-ihawon mo tayo. Amen. Walang siya nakabalo, hinsa siya. Huwag siya nakabalo sa iyang authority. No? Sometimes sila nataba. No, mga anak na ita, pero nagpuyok tagihan ng gihapon. Wala pa na usap. Nagpuyok pa gihapon ta sa atong kinaraan. Ang imo muna-una, daan pa gihapon. Muna nga importante tayo na hindi ang mind. Ingon ang Bible sa Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. Mana yung isulti nila, Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed with the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, klaro kayo ang Bible sa Romans 12:2. Yung sa inyo niya, be transformed by the renewing of your mind. As a Christian, ang transformation sa imo ang kinabuhi, dili lang kay sa dihang gidawat mo si Kristo ng imong Ginoo manluluwas, di ba pagdawat mo ang Kristo? Automatic mo ang transformation. Transform kayo sa imong gali sa pulo sa Ginoo. Anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Pag dawat mo si Kristo, you are a new creation. You are transformed already. Amen? You are transformed already. Pero, ang bago is sa mind. Muna kinahanglan pag yun, i-renew ang mind.
Kaya mo na ulong sa Ginoo in Romans 12:2. Be transformed by the renewing of your mind. No, mo na siya, be transformed by the renewing of your mind. Nakabantay mo. Buta para ba rin nakabantay? Kasi yung mga mama na rin. Kasagaran sa tuwa, na tao ang mga una at ulo. Una at ulo. Kabantay mo. Kasi may tao, ikaw ang tibing, ang iyong mga anak, una ang ulo ng panganak. Una ang ulo. Sa duwa ka anak, una ang ulo. No, kung ngayon yan ang malulungan, anong ulo? Nanuman, kaya nila unahon pag-usap ang ulo. Kaya nila unahon pag-usap ang mind. The mind is over your sisumpay na. Mind over body. Mind over body. Mula na rin yung mind. No? Kaya na-transform na, diha sa Ginoo, pero ang utok, para-transform. Wala pa lang sa ang utok. No, ang mind wala pa na-transform. No? Mula na para ang iyong kinabulig soon. Maayo ang dagan niya sa Ginoo, dapat renew yung mind. Ang iyong Christian life, hindi na mo sukoy pag hindi mo usap. May pagunin ka rin mo na yung ulo, pag mo na yung ulo. Kung kayo mo na dapat ulo na usap. No? Ingon ng Bible, ipasay na ka, lupa pa rin na usap. Ingon ng Bible, bago na ka rin ang Kristo, lupa pa rin na usap. Diba? Muna nga dapat kani ang ulo, ang unahon pag-usap. Muna kailangan i-renew ang imuhang mind. Sometimes, kung una tayo example, pag una tayo sometimes, kung una tayo masakitol kayo sa ako, kaya kailangan tatapa. Pero pag naanak ka sa Ginoo igsoon, dili ka masakitol. Hello? Maayon na ka. Amen? We keep on praying that God, Jesus, pinabalik-balik ka na ang mga Lord Kristo. No, nag-iayon ka sa Ginoo. No? Dili ka sick person. You are a healed person. Amen? You are a healed person. Naayon na ka ng person. Kaya ginafile mo ang sickness in kaya naman, naman ka nila sa kalibutan, nabuyog ka nila sa kalibutan, kaya kanina kalibutan niya mong ginapunyan, hindi ba yung perfect yung kalibutan? Hello? Pero remember this, hindi ka taga-diri. Hello? Nakaka-diri, pero hindi ka taga-diri. Amen? When you are fighting this world, gina-fighting mo ang sickness sa ninyang kalibutan. Amen? Oh, transform na kadiha sa Ginoo. Oh, dili mo ka sinner. Kaya sometimes nagkauna ka, I am a sinner. No, you are not a sinner. You are righteous fighting sin. Hello? You are righteous fighting sin. Matawang ka, nag-fight ka sa sin, sa sala. Kaya pwede mo mga ng Christian yung wala fight. There is a fight. There is a fight. Wala kung hindi ka mag-fight sa sin, ikaw ang mapili sa sin. Hello? Wala na, you should renew your mind. Ay, hindi man lang kailangan, di ba ka ng kay Sarah, whatever will be. Di ba? Whatever happens, no! Dili nga na. We need to renew our mind. Kaya na natin renew ang mind. Dili kay Sarah. Intentional ang kinabuhi. Pinalangin mo buhaton, pinalangin mo tuyuan. Amen? Kailangan ma-shift ang ating mga mindset. Amen? Dapat ang usapan itong mga pangunan. I-share na ko sa inyo, ito kay steps para ma-renew ang ating mind. 7 steps to renew your mind. Number 1, stop waiting for an outside miracle to change your mind. Stop waiting for an outside miracle to change your mind. Ayaw patulan na ginagawa ng mga tao para mausap ka. Para mausap ang imong nahunan. No? Most of the time sa trabaho,
Nagawa-gawa na tayo, lisod ang kinabuhi. Tinuod. Di ba, nagawa-gawa na lisod kayo kinabuhi. Tinuod na lisod ang kinabuhi. Pero kung sabi mo lang ito, umuhulan tayo, maayaw ang kinabuhi. Or na, baka nila ka, rin na itong may, para may umayaw ang itong kinabuhi. Kinala naman nilinyo at ang may. No? Ayaw ka nila, kung sa maninong situation, pag mausap ang inyong una-una, pag narinig ang inyong may, mausap ang inyong situation. Oh. Pero pag di na dahil narinig yung may, kasi ka lang, pobre na din, may isip ka mo na ako, anong tinapo eh. Hanggang sa hapon, pobre na din eh. Oh. Di ka na mausap. Kay mamay na sa inyong may, mamay yung mindset. So dapat ayaw ko lang na naimilagro ang mga tabo. Ayaw ko lang na naimilagro ang mga tabo para mausap ang inyong mga una. Umabot ang milagro kung mausap ang inyong una. Sometimes, excuses sarado na. May excuse tawa. No, para maabot ang milagro. No, sa atong kinabuhi, mauna-una tanga, ingaling na gini, magulat na tang milagro, i-excuse na ka. Kung sa kaya ng common kayo yung ginasulti, kung may para, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Excuses na rin mo na yung fear, imong kahadlo. No, kanang lang din ang imuhang mind. Ang miracle is importante. Pero ang faith, para mag-grow, mas importante ang pagtuto. Nagatuo ko milagro, at di ko ngayon na wala ko gatuo milagro. I believe in miracles. Pero dili milagro ang makatubo sa imuhang pagtuo. When you renew your mind, your faith will grow. Kaya even ang mga Israelites, kung basa mo sa inyong Bible, even ang mga Israelites, nakita sila gatuo ng mga milagro. Di ba? Kung sa mga nakita nila ang milagro, gatuo mga milagro. Nag-abis sila sa tunga, milagro po nila. Milagro. Wala sila yung mainom. Wala sila yung mainom, di ba sa Bible? Wala sila yung mainom. Nagbabagod sila kaya wala sila yung tubig. Yung tagaan sila sa ilong tubig, pinali sa bato. Milagro ba ang tubig sa bato? Milagro. Pero those people na nakita sa milagro, the same people na nag-complain. Then I believe nga di milagro ang makagrow sa faith sa tao. Ang makagrow sa faith sa tao is when he renew his mind according to the word of God. Pag-usapan mo ninyo yung pakuno na di milagro. Daghang tao nakita sa milagro pero asa naman sila karon. Wala man sila foundation sa ilang faith. Kaya tama lang si milagro ang nilang sa leader. Daghang mga tao nagtuo sa tayo sa offering. Naghanap sila sa tayo, sa tagaan sila sa Ginoo. Pero nagduwa-duwa na sila sa pagdako na sila ang income. Naihatak ko pa rin na muna. Di ba? Tinood ang milagro. Pero hindi milagro ang makatubo sa inyo. It's your faith. Asa mo yung makuha ang inyong faith? Diya sa word sa inyo. Diya sa pulong sa Ginoo. Kaya yung isa mo sa pulong sa Ginoo. Faith comes from hearing. Hearing the word of God. Hearing the message of God. No, dili ba naman yung nito mayroon na faith comes from miracles. Wala nakita ng pagtuo sa milagro. Makatabang ang milagro. Amen. Hello. Amen. Pero dapat marinyo ang imuhang unang-unang iso. Basta itong una, stop waiting for outside miracle to change your mind. Number 2, stop believing that you can control your thoughts. Stop believing that you can control your thoughts. Ayaw magsiguro muna na di mo kaya control ang imuhang una-una. Di ba nakikanta? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Nakikanta na lang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Naman sa makakaya na magbait. Nga magtingarong. Naman. Kaya alaw ang iyang hangto, ngayon, magsulti sa iya na hindi mo kaya. Hindi mo kaya lagi magtinarong. Kung mauna yung una-una, hindi mo kaya. Ngayon ka, hindi na ako makontrol ang thought, kaya akong
Di na ako makontrol ako muna-muna, kaya ako muna-muna mag-control ako. Di ba? It's a common mindset. Nga, dili na ako makontrol ako muna-muna, kaya ako muna-muna mag-control ako. Sa'yo pa na siya ng panguna-muna. Kaya ang Bible nagsulting sa tuwa that we can control our thoughts. Naingunan ng Bible. Muna-muna, hindi lagi kumausap, pastor, kaya hindi na ako makontrol ako muna-muna. Ako muna-muna, nag-muna, madautan ko. Pabili hindi ko madautan. Ano lugar? Ako muna-muna, nag-muna, nag-kumpri na gini. Wala pabili na nag-kumpri. Hello? Dili siya nga na igsoon. No? Kaya nga ito ang tinood igsoon. Nag-excuse lang. Kaya ang Bible nagsulti sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Klaro kayong Bible that you can control what you are thinking. Pwede niyo mo sabunan yung ginawa na. Ingon siya mga usabahan mo ang thinking. No? Finally, brothers, whatever is true, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is admirable, think about those things. Una-unaan mo siya ng mga bukang. Amen. So you can control your thoughts. Amen. Pwede niyo mo makontrol mo una-una. Hindi yan mo una-una makontrol mo. Hello? Ikaw ang maguna-una o mga maayong utang sa inyong kinabuhi. Think about those positive things, not negative things. Pure, lovely, admirable. Di ba? Kaya mga utang, praiseworthy. Think about those things. Change your mind. Change the way you think. Wala yung sa mind. No? Ingon sa Joshua 1:8 na. Joshua 1:8. Keep this book on the law always on your lips. Meditate on it day and night. Nakita ninyo na may control sa inyong ginameditate. Na may control sa inyong ginauna-una. Amen. You can meditate. Inyo ng Bible. Meditate on it day and night. Ang pangutana mo sa kung ginameditate. Pag puro negative ang narasunod sa inyong una-una mo, pero pag puro positive na nasulot sa inyo muna mo, ano yung nasulot? That's why it's on, karoon bitaw sa inyong mga generation. Grabe ang nasulot sa inyo muna. Grabe ka naman. Because at one click, you can see everything. You can see everything. Diba? At one click, muna na be careful about social media, be careful about Facebook. Because everything you see, you saw there, makita ninyo dito, muna na nasa inyo. Hello. Hello. Ang battlefield, asa ang battlefield? Asa ang battlefield? Sa mind. Di asa na muna ang battlefield. That's the battlefield. O muna siya ang battlefield. Remember this, may mga mind, battlefield, delete playground. Kaya mo sa batay, ginahimo ni mo yung playground. Dagang kay Dula, ginahimo na yung playground ba? Wala na yung battlefield. Ini mo dapat battlefield, bilib playground. Diba? Importante ka yung son. Away ini, dahil nakasabot mo sa battlefield. Nakasabot mo sa battlefield. There's a war here in your mind. Nai-away yung nalasing tagot. Kumala na, pwede hindi mo makontrol yung mind. Pwede mo kontrol yung mong inability. Kung sa inyo sa Psalm chapter 1, verse 1. Ganahan kayo kami ng verse kaning Psalm chapter 1, verse 1. Blessed is the one who does not walk in steps with the wicked, or stand in the way of the sinners, or take the seat in the company of the mockers. Verse 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates in His law day and night. Diba? Meditates. Blessed is the one. Happy is the one. Kung mo lang balikan ng verse 1, ang sagaling another words of blessed, happy. Oh, happy. O yan na hindi ka happy. Oh, na hindi ka happy. The battlefield is here. You are sad. The battlefield is here. Hello? The battlefield is here.
or sit at the company of the mockers. Then verse 2, yun siya dahil. But whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. How happy ka? Because you meditate on the Word of God day and night. When you meditate on the Word of God day and night, you know your identity, you know who you are. Amen. Di ba malipang yun? Hello? Hello? Ang verse, tanaw mo rin yun. Blessed is the one, happy is the one who meditates in the Word of God. Wala nang dito nga. Happy is the one who has a feeling nga daog-daog siya. Wala nang dito nga. Happy is the one who feel good. Wala, really feel good. Meditates on the Word of God day and night. Amen. Meditate on the Word of God. Kung sa isang payan sa verse 3. Kung sa result, the verse, that person is like a tree planted by streams of water which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever he do prospers. When you meditate on the Word of God, dire ang battlefield. Kung sa resulta sa inyong ginabuhin, you will be prosperous. You will be prosperous. That's the promise of God. Para kayo, that person mo dili. That person is like a tree planted by streams of water which yield its fruit in season, and all leaves does not wither, whatever they do prospers. Amen. It's a promise of God. Manangay mo ang mind on be servant sa Holy Spirit na nagapuyo sa imong kinabuhi. Ang imong una-una, servant na sa imong Holy Spirit. Ang imong mind, dili servant sa imong flesh. Servant siya sa imong spirit. Dili siya servant sa imong flesh. Pag ang imong mind, servant sa flesh, puro negative ang gawas niya. Pero pag imong mind, servant sa Holy Spirit, kabalo ba mo nga inyong mind masugod na sa Holy Spirit? Pero ang imong mind masugod na sa flesh, pag-servant na sa flesh. Ang ibig na magawas na puro negative. Luwala mo kayo, di ba? Ngayon Bible na kaning ato ang being nag-fight sa atong flesh, nag-fight ang atong flesh ang atong spirit. Kauban na ang naman. Manang na na sa inyo nga. No? Kung saan man nyo kayo mo mga spiritualist mo, para ang mga mind masugo sa Holy Spirit. Kung saan man nyo fellowship with the Holy Spirit. Meditate on the Word of God. Amen. You fellowship with the Holy Spirit and you meditate on the Word of God. Amen. Kaya yung mga mind under the influence sa pulong sa Ginoo o sa Holy Spirit na nagbuyo sa inyo. Ikatulo, what you feed your mind will becomes a mindset. What you feed your mind with becomes a mindset. What you feed your mind with becomes a mindset. Kung sa imo ang ginabutang sa imo muna-muna, wala yung mindset. Isa man nila sa inyo nagbutang sa imo muna-muna, kung nagbutang ka sa imo muna-muna nga, ay, ano lang yun, may pobre mo yung sa hantod, wala yung mindset. So, wala kayo hantod. Kay hantod sa hantod, wala yung gano'n, ang pobre mo. Hello? Hello? Diba? Wala yung mind, kung nagbutang mo sa imo muna, pobre na yung hantod sa hantod. Di mo na yung wala kayo buhaton, di naman, ang sa hantod man. Pero kung nagbutang ka sa imo muna, nag-i-build din yung mga pobrehon, mo na nakay buhaton, ipupilihon mo yung mga kapupulihan. Kakasabot mo sa ang mind. Kung sa malang mind. With your mind, you can decide what to do. Diba? With your mind. Example na lang nato ang pagkaon. Kailangan kayo yung mga nag-fasting. Now, with your mind, you can decide what to eat. Diba? Sa muna, decide ka kung sa ito muna. Sa imong mind, gusto kang kaon. Kanya gusto kang kaon ng gulay. Dahil una-una, nag-feed ang Holy Spirit sa imong mga kaon ng gulay, ito ang imong karne. Pero kaya ang imong mindset kayo, ay lamig man ang asin.
isa sa gulay. So kung sa imong buhaton, kailangan man ng karne isa sa gulay, kung sa buhaton sa may mind, nabutang man sa imong mindset, dami ang karne sa gulay, so di ka mukha gulay, mukha karne. Mindset. Pero nanong karoon na nag-fasting mo, hindi mo lang yung mukha karne. Mindset lang. Hello? Amo ka ba sa buto? Pwede mag-change yung mindset. Nanong ka naman yung usap ng yung mindset. Nanong sa daily life, nanong mo usap. Nanong pwede mo day ka ba? Hindi mo tapat, pwede mo day. Diba? Pwede mo usap ng yung mindset. Pwede mo i-change ang yung mindset. Di ba, hindi ka makawal ng palaya, kay bakit? No? Pero pag nag-fasting ka, katilaw, lamay naman ang palaya pag nag-fasting. Walang importante kayo basa sa tulong sa Ginoo. Kaya pag nag-meditate ka sa tulong sa Ginoo, o sabi mo mindset. Muna nga lakad mag-change sa tuwa at mga mindsets. Keep on reading the Word of God. Do your devotional. Pag magawa ka ninyo yung devotional, you have a changed mindset. Usap lagi na inyong mindset. Muna nga imposible usapon ng inyong mindset kung di mo usap kung nasulod sa inyong kahunan. Romans 8:5. Those who live according to the flesh have their mindset on the flesh desires, but those who live according to the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. Ano naman na ang battlefield diri sa mind? No, hindi dapat hindi mo maunawaan sa iyong mind, lupigong hindi mo ng flesh. Pildihan hindi mo daw kita yung spirito. Amen. O sa iyo sa verse 8, the mind who burned by the flesh is death, but the mind who burned by the Spirit is life and peace. Klaro kayo ang tulong sa Ginoo. Yung imong mind should be governed by the Holy Spirit. Amen. Not by the flesh. Sa ingon man ako, kanang imong mind, pwede lang siya subuon sa Holy Spirit. Ang imong mind, pwede po subuon sa imong flesh. Pero nagdepende sa imong mind kung flesh ba iyang sundon o ang spirit ba iyang sundon. Ang eksakto din dapat, ang spirito mo ay magmalaukon sa imong pinag. The more you meditate on the Word of God, and the more you spend with the Holy Spirit, in fellowship with the Holy Spirit, the more ka tayo sa Holy Spirit, the more ka magdaog sa una. Hello? Amen. O nga na siya importante. O ikaw pa, confess what you believe, not what you feel. Confess what you believe, not what you feel. Ideklara, isulti ang iyong gituhan, hindi ang iyong ibati. Hello? Isulti, confess what you believe. Tuuhi, ay isulti ang iyong gituhan, dili ang iyong pagbati. Pero most of the time, ang flesh, ang unod, most of the time, kung sa iyong confess, ang iyong feelings, dili ang iyong gituhan. Di ba? O sir, mga complain ng flesh, gutom ko, pastor, gutom ka. Pagbati ka na, feelings ka na, gipin, na-feel mo yung mga kagutom. Pero kung nakaka-feel, you do not declare sa inyong mga pagbati. You declare your what you believe. Gutom, pero diha sa Ginoo, kapadayon ko. Hello? Wala na, ayaw pagsindig bati sa iyong emotion. Pero muna natin sa prayer fasting. O ba na sa prayer fasting? Confess what you believe, not what you feel. Because we possess what we confess. Ma-possess na mo sa iyong ginayon. Hello? Maimuha ang mga musulti. Naingon ka nga gutom ka, maimuha. Naingon ka nga, ikapoy na ka, lagi may tabo sa imuha. Pero mahingon ka, kaya ko na ako ni, mahingon ka man ako sa yung pagkasala. Mahingon ka nga, biktima ko, biktim din ka, pero mahingon ka nga, victorious ko, kaya sa Ginoo, victorious din ka, victor din ka. Amen. Because
ang imuhang ginahingon, imahimuhan na. Pobre ka ang sangon. Madako ko mabot pinasay ginawin. What you confess, mahimong imuha. Imuha na siya tayo importante. So, we possess what we confess. Sa Binisaya pa, atong maangko ng atong sulti. Para mas maklaro sa inyo, sabihin mong Binisaya ka na. Atong maangko ng atong sulti. O isa ko lang, atong maangko ng atong sulti. Kamu isulti ka, atong maangko ng atong sulti. Amen. Mainuman na kung yung sulti. Pero mauna din na, kung sa inyo ginasulti. Hello? Kung negative din mo isulti, maangko na rin mo. Sakit ka kung lawa, sakit ako, maangko na rin mo sakit. Naroon yung mga tao na mabuntis, siya pinakagamit sakit sa ilahan. Ako, cancer. Ako, yung blood, kuhaan kibing ako, grabe kayo mo ha, cancer na sila. Cancer din ako sa mind. Hindi ba kayo mga tao na mag-surya? Kaya yung diabetes, gamay na kanina ko, maputol na kinakungkin. Nag-away mo naman kung siya pinakadagong sakit sila. Kung sa inyo sa pulong sa akong sulti sa inyo, we possess what we confess. Amen. Muna nga positibo, i-confess na mong kinabuhi. Amen. Ang kaluwasan, ang nakakatong kaluwasan, kaya naman atong confess. I-confess. Wala may, hindi lang kamaluwasan, wala ka nag-confess. Halo, di ba? Di mo kamaluwas. Because sa dihang gidawat mo si Kristo ng imong ginawang luwas, ang buwan mo kaluwasan. Amen. Amen. Naangkon yung we possess God's promises by confessing them with our mouth. Maangkon yung promise sa Ginoo na i-confess din sa iyong bawa. Amen. Kasi gramo ang inyong siya gano'n na week, hindi na ako siya. Kanang yung buhaton yung para sa isa katao, di man na makawala sa inyong magkadato. Tubag na siya, amen. Ano ba? Hello? Ngayon siya may gusto ninyo na kami i-confess sa inyo. Kanang yung ibuhaton para sa tao, di na makawala sa inyong magkubre. Di ba mas maayo yung linggo, di na makawala sa inyong magkadato? Amen. Amen. No? Importante kaya na. Nang nakapalo ka, ako nag-profess ko na sa inyong ginagawin, pero ikaw, di na buwan ang sabi mo na una, hindi ka mo sa ginatabangan mo ang mga negative thoughts na dili mo hawak. Si Jesus, iba yun namin may tubuhan ni Jesus. I-profess niya ang faith. Sa time niya, itintasan, may Satan, di ba? Ito sa wilderness, uman siya ng fasting. Di ba? Palayo lang din sa Bible sa Matthew chapter 4. Di ba? Itintasan si Satan. No? Si Jesus si Satan. Matthew chapter 4, verse 1. When Jesus was filled with the Spirit in the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Every temptation may hatag sa kaaway ng Jesus. Kung sa ito bago Jesus. Verse 4, kinaprofess niya ang word sa Ginoo. Kinasulti niya ang ulong sa Ginoo. Kung sa inyo niya, it is also written. Hello? Di ba? O sa inyo niya, verse 4, it is written, man shall not live by bread alone. Pag gutom ka, i-profess na. Hello? O nakakala sa verse, si gutuman na tayo. Man shall not live by bread alone. Ang demonyo na rin sa mukha, nanagmananagpili, ilamig tayo. Ang barbecue diha, di ba humot tayo? Sa yawa ka na yung zone. Pero diha sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen. Diba? Another temptation na about kay Jesus.
Again, sa verse 7, sa inyo sa verse 7, it is also written, do not put the Lord your God to test. Naasa pero may pulong. Nag-devotional si Jesus pero naka-devotional siya. Ikaw, kumusta ka? Mula ng every temptation, every temptation, actually, wala yung word. Tama, wala na rin yun. Kaya kami, word na may makalinyoan eh. Pulong mas ginawa makalinyoan yung mind. So, no, pulong na lang. Si Jesus na something. It is written. It is written. Verse 10, another temptation na naman sa'yo. Ano nga naman yung tubag? Away from me, Satan. Di ba sa verse 10, hawas ako sa taras. Kaya it is written. Hindi mo mapahawa ang demonyo pag kinakabalo sa Bible. Pag makakabalo sa pulong sa Ginoo. Yung pagkabalo ka sa pulong sa Ginoo, you know your authority. You know your identity, you are in Christ Jesus. You also know your authority. Use your authority, profess what you believe. Profess what you believe. Di ba yung sa'yo yung Jesus? Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Sa kaya mo ba ni Jesus na it is written, on sa result, sa verse 11. Verse 11, on sa result, sa kaya mo, it is written. On sa result, verse 11, then the devil left him, and the angels came and attended him. May hawak sa iyo ang demonyo. Kabalo ka ang una kay devotional, mula ka ang demonyo. Kabalo ka kung establish ka sa word sa Ginoo mo, ang demonyo. Hello? Hello, church? Wala, do your devotional. Buhatay mo ang devotional, maglakay devotional. Wala, pag naninyo lagi yung mga mind, mahawa. Ang demonyo lagi yung mahawa. Bisa pag tignan mo na mahawa ko, pero si Jesus na yung siya, away from me, Satan. Away from me. Worship the Lord your God and serve Him. Grabe kayo ang result. Ang devil ang hawak. Ang uban, naglisod ng tahawa sa demonyo. Pero pag ikaw nakakalita sa Ginoo mo, hawak ang demonyo sa iyong mga kinukuha. Amen. Muna nga, don't speak what you feel all the time. Kung magsikap, istorya na sa iyong na-feel, then hindi ma-change ang iyong mind. Learn to speak the Word of God. Learn to speak the Word of God. When you memorize your Bible, when you read the Bible, ako nang naturuan, when you read the Bible, read it aloud. Na makadungog, ay mong kaugalingon. Amen? Dili ka pa rin padungog sa silingan. Amen? Para man sa imuha. Number 5, resist negative thoughts, assist positive thoughts. Resist negative thoughts, assist positive thoughts. Ang positive thoughts, dili na siya kayo ng pabili lang diha sa imo ng solo. Kaya ang negative thoughts, dili po na siya muhawa kung wala kayo buhaton. Ang negative thoughts, kinahanglan ka mag-resist. I-resist mo siya. Ang positive thoughts, o saman, i-assist mo. So nakita ninyo, naamoy buhaton. Hello? Naamoy buhaton. Nakay buhaton. Para marinyo ang itong mind. Kung sa may assist mo, sa may tabangan mo, the word ka. Kung saan mo mag-assist ang word sa Ginoo, you read the word of God. Amen. Amen. You read the word of God. You read your devotional. You attend Sunday services. Amen. You attend your cell groups. Kinisputan ka sa mga cell group ang word sa Ginoo. Amen. Attend your cell group. Do your devotional. Paminaw sa wali sa inyong pastor. Hello. Read books. Assist the word of God. Nabangin ang puno sa Ginoo. Mabot sa inyong mind. Murinyo sa inyong mind. Tapos ingon sa diyan, resist the word. The negative thoughts. Resist mo ang negative thoughts. Nagano kayo mo hatong para resist ang negative thoughts. Pwede rin mo ba, i-limit mo yung magaling mo sa Facebook, i-limit mo yung magaling mo sa TV. Limit yourself sa mga butang sa kalimutan na nagapuno ang pangunahuna na negatibo sa inyong kinabuhi. Paminaw sa mong pastor.
Di ba? Ilimitahin ang mga magaling mo sa Facebook, pag-Instagram na po. Di ba? Ayaw pag si social media, ayaw pag si YouTube, limitahin mo magaling. Wala ko na yung nabawal, pero limit yourself. Amen? Limit. Mas punan mo pagalingon sa yasis. Di ba? Usa man din kadaghan. No, sa imong kinuwi. Usa may puno ano yung una-una. Basi puno ng kalibutan. Di ba? Basi puno ng kanta sa mga secular na kanta. Basi nang nasa imong cellphone. Ang imong cellphone, ang imong ipag-download dito sa imong cellphone. Negat ang mga kanta sa kalibutan. Kanta ka sa Ginoo, maglago ka sa kalibutan. Hindi pa na pwede. You can serve two masters. Dapat tayo isa. Hello? Pili mo drawing mo ang free. Nang hindi na ako din-encourage yung maminaw sa secular na music. Na naman, ang secular na music, dili man na sa tugtog ang atong ginapaminaw. Ang atong ginapaminaw lyrics. Ang lyrics ang words. Amen. Ang words, di ba? Faith comes from hearing. What you hear are your words. Di ba? Ang sa iyong madunggan, pulong na. Kung makadunggan pulong, o sa lahi, faith comes from hearing. Maminaw ka nila sa kalibutan ng Zoon, ang imong faith, kuwaan. Mo na nalili marinig mo man, magpabilin kang na maurang yapon, na pangatanong ka, kumusta man ka maurang yapon? Hello? Mo na magpapangatanong mo, salamat sa Ginoo na rin yung imong man. Amen. Amen. Mula yun sa Bible, sa 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. When we take captive every thought to make it obedient to Christ. Demolish. Nakasabot mo sa demolish? Gidemolish, gikuha, giguba, gidaot, gidemolish mo ang argumento sa kalibutan sa inyo. Demolish. Mula ko yung mobili sa mga tao ang Christian life, pakanta-kanta. Hindi pakanta-kanta ang Christian life. Apakah ang Christian life, uwaa. Pag-assist na siya o pag-assist. Hello? So, what are you doing and nag-assist sa word sa Ginoo sa imong kinabuhi? And what are you doing and nag-resist ka sa demonyo sa imong kinabuhi? Because it's a battle. Away mo yun. Kung away na siya, dapat na kayo na-resist at na kayo na-resist. Hello? Ginatawanan mo ang word sa Ginoo, mga boss yung kinabuhi, gina-resisting mo ang kaaway. Resist the devil and he will flee from you. Hello? Resist him. And he will flee from you. Ingon pa sa isa kang pastor, pwede mo lang langdaw na maglupad-lupad sa imong ulo. Maglupad-lupad siya. Pero ayaw kasulot na magsala na sa imong ulo. Lahi na siya ang istorya. Diba? Pag magsala na siya. Amen. Amen? Nagsala na siya. Mindset na siya. Amen. Number 6. Celebrate the process. Celebrate the process. Can it change the mindset? Can it change the mind? Pag-renew sa mind. Hindi man siya automatic pag-change sa mind. This is a process. It will take time to see change sa mind. Mag-take time siya, din siya dali lang. Even ang Ginoo, sa gibuhat niya ang kalibutan, pila kadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalibutan. Pila kadlaw, John Rex. Pila kadlaw. Pila kadlaw. Pila kadlaw. 6 days. Anong pito naman, unong naman kadlaw, pito man sa isa kasimana. Sa ikapito na ako sa Ginoo, nag-rest. Pero pwede ka na mabuhat sa Ginoo ang pagbuhat niya sa tanan. Pwede ka mabuhat niya sa isang adlaw. Ginoo ko siya.
Diba? Pwede ko niya buhaton sa isa lang. Isa lang adlaw, umantag. Pero nanong i-take time mo yun, i-unong mo yun. Para tuluan ka, yung tanan mo kang pinaproseso. Para tuluan ka, nagili siya, dire-diretso. Pero, anam-anam, sabon din sa Ginoo ang atong mind. Anam-anam, sabon din mo. Proseso din mo ang mind. Gawin mo imong iusap. Amen? Each day, sa imong kinabuhi. Pero kada adlaw sa imong kinabuhi, pamaagi na siya para mausapan ng mga panahon. Gibuhat ang adlaw sa imong kinabuhi para lumigol mo ang imong panahon. Diba? Ang kanina tanan, everyday mo nagagawa sa imong devotional. May pakpak na ito ang everyday gagawa sa devotional. Ay mong pakpak mo kung everyday devotional. Manindot kayo kung everyday gagawa sa imong devotional. Diba? Everyday kayo nilang process ng imong mind. Hello? Everyday ka renew sa imong mind. Amen? Kaya ang renewal sa mind, hindi na siya one-time event. Hello? Ang renewal sa mind, hindi one-time event. Ang renewal sa mind is a day-to-day process. Even ang pagpildi sa imong flesh, it's a day-to-day process. Ang pagpildi sa imong mind, it's a day-to-day process. Amen? When I celebrate the process instead of complaining. Amen? What you have done for the day, celebrate for it. Hello? Amen? Isa may nalipay ng nakasabit ng devotional na napunta. Amen? Oh, ano man? Nakaibuhat, nakasabit ng devotional mo. Amen? Amen? Celebrate the process. Sa inyo sa Bible sa Philippians 1:6. Being confident of this, that the one who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Amen? Ang Ginoo na nagsugod sa imong kinabuhi, siya gawin ng Ginoo ng human din sa imong kinabuhi. Amen? Celebrate the process. Number 7. O baka palang sabihin ito devotional. Expect miracles. Expect miracles. Yung nabuhat ang devotional, karoon lang sabihin. Wala po ito sabot na wala nakabuhat. Kaya posible po kayo na masabit karoon, pero karoon po gabuhat. Diba? So nabuhat na rin na nalimutan lang ang sabit. Number 7, expect miracle. Expect miracle. Nabang mo yung expectation? Expectation matters. Muna na kamuntahan ko lang mo sa inyo expectation. Diba? Pagabot ka rin sa paghinyo sa mga expect something good to happen. Amen. Dili ka expect something bad to happen. Di ba? Kisa may pag matay mo sa buntag, gano'n mo na ka, mura ba disgrasya ito ka? Expectation mo na. Or, pag matay mo sa buntag na, ay, sana kayong pagtabot sa buwan karoon na adlaw. Diba? Murag makakuha ako grado sa akong teacher na murag maka-up to sa exam ka. Expectation. Hello? Expectation na pero expect ka na kung school ako karoon, pag-absent ko, mag-cutting classes. Hello? Mindset. Mind. Renew your mind. Amen? Expect good things na may tabo sa imong kinabuhi. Expect great things na may tabo sa imong kinabuhi. Ang person na may renewed mind na positive na expectation. Amen. Pag na-renew mo mind, na kay positive na expectation. Lalo din, pag magsakit ka, mag-expect ka mag-worse pag hindi mo sakit. Diba? Pag magsakit ka, mag-expect ka mamahayop ka sa imong sakit. Wala niyo ang gano'n na may kabo kung wala ka expectation. Diba? Ang imong expectation, magdala ako ginagawa sa imong kinabuhi. Whatever na nasa inyo na una nimo, i-expect nimo, magdala ako ginagawa sa imong kinabuhi. Kung na-expect ko negative din, kung ginagawa mo ginagawa sa imong kinabuhi. Ang imong cell group, na-expectation sa imong cell group. Expect ka mag-grow imong cell group. Expect ka mag-fit mo sa imong mga kauban sa cell group. Iba na-expectation. As a Christian, dapat ka na expectation mo at kong cell group, mo at kong small group. Amen? Kaya di naman ka mag-grow ikaw lang.
Hello? Wala yung Kristiyano nga makagrow sa iyanang paggaling. You need belongingness. You need a family. You need a group para ka mag-grow. Hello? Hindi ka mag-grow kung ano sa harap. Kung ako kaya na ako nila. Kung ano sa ito ako pa. Saling na kasi yung magaling. Continue na mahimot ang dependent niya sa Ginoo. What you expect. So, karon ng pangutan na yung magaling. Gusto mo yan magaling. Dili man ko dito sabot nga walay, di ba? Maayo mo din ako nila-expect. Di ba mo pasabot nga walay bad days? Nang maging bad days. No? Pero wala kang expect anong bad days. Hello? Expect mo na? Ako wala. Di ba? That's faith. Kaya expectation din ito pwedeng place na sa milagro. Gusto ka daghang milagro may tabo sa imong kinabuhi? Expect mo daghang milagro. Amen. Amen. Remember the story of the woman, itong babae na nagsakit. Di ba? Itong babae lang na bloody bitaw ang situation sa iyong kinabuhi. Di ba? Wala man tayo kahumanan ng iyang ang pagtulog sa dugo. Di ba? Sige sa dugo. Sige sa dugo. Kung sa Bible, pinagalit na ito sa dugo. Mga babae, 12 years. 12 years. 12 years na dugo. Pero sa iyang una-una, ingon siya, pagkakita niya kay Jesus, makahawin ng ng garment ni Jesus. Expect siya mawala rin akong sakit. May expectation. Hello? Di ba? Expect siya makahawin ng if only I can touch his clothes, I shall be made well. Di ba? Walang ingon sa babae. Magulitan mo lang na ang iyang sinina. Maayon. May expectation. Diba? Kung sa yung nila-expect, yes, you should have expectation. Pauban siya sa pag-renew sa inyong faith, sa inyong mind. Tanawan niyo, ang iyang expectation nag-activate sa iyong faith. Amen. Amen. Ang iyang expectation activate sa iyong faith. Masa ingin niyo sa iyong daughter, your faith, kasi sumpay, your faith has made you well. Ang imong pagtuo, mo na maayo mo. Hallelujah! Amen. Bakit ang imo expectation? That's an expectation. So, importante tayo ang inyong mimo sa inyong pagtuo ito. What's the guy number 1? Stop waiting for an outside miracle to change your mind. Number 2, stop believing that you can control your thoughts. And number 3, what you feed your mind with becomes a mindset. Number 4, confess what you believe, not what you feel. Number 5, resist negative thoughts, assist positive thoughts. Number 7, celebrate the process. Number 7, expect miracles. Amen? Manindog ka, all stand up. Ulitin mo ulo. Oo. Pag ulitin mo sa iyong ulo, iampo imong ulo. Amen? Lihan sa imong ulo. Okay, liha. Remember this, it's a battlefield. Battlefield ng imong ulo. Kung dili na nimo pildiho ng imong mind, battlefield ng imong mind, kung dili na nimo pildiho ng imong mind. Kung dili ka magdawat sa mind, dili ka dugay, dili ka magsukoy, dili ka mag-grow sa imong Christian life. Iampo na nato atong mga ulo. Declare victory niya sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Ikaw ang Ginoo na maayos ang mga kinabuhi. Thank you, Lord God, na ikaw ang Ginoo na nagpanagubon dito sa cross para ka naman.
Sa time, Lord, Lord, nga ibutangan o hait na purong-purong iyong ulo, nga itusok, Lord, paigol dito sa praying mo, Lord Jesus. Lord, amo ka nang dineclare ang significance na nasa mga pinag-uwi, Father God. Lord, nagkalingan mo po man, imo ka nang i-review. Lord, usabagi ka lang muna-una. Usabami the way we think, Father God. Lord, salamat po, Lord God, na bilin mo ulat sa mga milagro pa na may tabo sa mga kinabuhi. Ikaw bilang Ginoo, Lord, na nagbutang sa mo kadaugan sa mga unang-una, Father God. Lord, salamat nga na-change kita ang mga mind. Lord, bilin mo saling. Lord God, Lord, bilin mo ulat sa mga milagro. Kami siya mismo. Lord God, Lord, ang mga bituhan ang imong milagro na gibuhat sa umakin. Ang imong yung gibuhat sa mga kinabuhi. Salamat po, Father God, Lord, na mausap yun ang among mind, magiging ang among mind. Thank you, Lord God, Lord, we will not stop believing. Hindi na mo kaya i-control ang imong thoughts, ang among thoughts according to your word, Father God. Lord, kaya na mo, Lord God, Lord. But think, Lord God, Lord, sa ginamong saktong una-una. We will think about the good things, the positive things, the things na mong ibuhat sa mga kinabuhi. Salamat, Father God. Control ang na mo ang una-una. The way we will meditate on your word day and night sa mong life. Lord, salamat, O Lord God, na ang among mind, Lord, Lord, ang among mind, Father God, i-feed na mo ni Father God, Lord, ang among mind sa mga butang niya sa mo, your word, Lord God, Lord, imong pulong. Lord, salamat, Lord, we will attend our cell groups, Father God, Lord, we will grow. Lord, we will attend mga conferences, Father God, Lord, we will grow with me sa knowledge, sa wisdom, o sa understanding. Salamat, O Father God, sa imong faithfulness sa imong kinabuhi. Salamat, Lord God, that we will confess to the Lord what we believe. Lord, salamat sa imong Bible. Lord, na mo yung marugan kanunay, ikaw mo yung isulti kanunay. Just like when we knew si Jesus, Lord, it is written, Lord, ang mo po na i-confess, ikaw mo po na isulti ang mga pagtuo diha sa imo. Thank you, Lord God, that you will resist negative thoughts. Di gid na mo i-allow ang negative thoughts na moabot sa mong kinabuhi, Lord. We will always assess, O Lord God, Lord, positive thoughts. We will always assist to the Lord your words sa mga kinabuhi. Thank you, Lord Jesus, that we will celebrate the process of the Lord. Kami among mga mind, Father God, imong ginausap. Thank you, Lord God. Lord, every day, Father God, Lord, mudawat, muduhol gid mi diha sa imo. Kami lang Ginoo nag-renew sa mga pangunahuna. And Lord, salamat o Lord, we will always expect miracles diha sa imo. You're the same God yesterday, today, and forever. Ikaw ang Ginoo nga naghimog milagro kaniadto. Ikaw ang gihapon nga Ginoo nga naghimog milagro. Thank you, Father God. All glory and all honor belongs to you alone. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong faithfulness o salamat sa imong goodness, Lord, sa mga kinabuhi. Thank you, Lord, sa victory nga imong gibutang sa mga, Father God. Thank you, Lord. We live, Lord God, Lord, not by sight, Lord God, but by the Spirit. Salamat, Lord God, Lord. Lord, dili sa mong makita, Lord God, kung dili diha sa Espiritu, Father God. Hallelujah. All glory and all honor